Good day sa inyo lahat. Ang i-share ko ngayon ay tungkol sa mother-in-law and daughter-in-law relationship. Bakit kaya nagkakaroon ng division? Bakit laging may, syempre, dumarating yung time na parang medyo nagkakaroon ng hidwaan, ganyan. So, yun, pray muna tayo. Jesus Christ, Panginoon, i-guide niyo po ako sa aking magiging message ngayong araw na to. At nawa ito'y maging way para, kumbaga, ay magkasundo-sundo ang lahat, magkaunawaan. Kasi, syempre, bagamat, Panginoon, kumbaga, nakasulat talaga sa Bible, magkakaroon ng pagkakataon na, magkakaroon ng hidwaan ng mother-in-law at daughter-in-law, ganyan. Pero, Panginoon, alam ko, Panginoon, na maaari rin, posible rin na mangyari na ang relasyon ng mother-in-law at daughter-in-law ay tulad ng sa story ni Ruth. Okay? In Jesus' name, amen. So, okay, ganito. May nakausap ako kanina, isang araw pala, sa palengke ng poblasyon. Sabi, kasi medyo na, may nasabi ako sa kanya, tapos sabi niya, ang may experience lang daw ang nakakaunawa ng sinabi ko. Okay. Kumbaga, nagkakaunawaan kami sa sinabi ko. At naunawaan niya na, oo nga, no? Okay, ito yun. Bakit ba nagkakaroon? Kumbaga, medyo konting hidwaan, ganyan, ang mga magbinan, no? Ito yun. Magsisimula muna tayo nung maliliit pa yung mga anak nila. Okay. Yung biyanan, bago mo naging biyanan, ang biyanan mo ngayon, siyempre anak niya, no? Maliliit pa, ganyan. So, kumbaga, habang lumalaki ang mga anak niya, di ba? Siyempre, talagang well-provided, no? Well-provided lahat ang kanilang mga pangailangan, no? Usually, ang ama ang may trabaho o kaya pareho ang may trabaho. Pero usually, mas maganda rin na, yun nga, yung lalaki ang may trabaho, tapos yung, siyempre, babae, maaring sa bahay na kasi mahirap din na, kumbaga, maghahanap din ng kasambahay kung kaya naman, di ba? Lalo kung nagtitipid. Pero kung may kasambahay, okay lang. So, ngayon na. So, well-provided mga anak, no? Dumarating sa punto na kahit na walang masyadong pera, kailangan magbayad ng tuition, ganyan, ay talagang nangangalap yung nanay ng pambayad, no? Sa tuition, to the point na kahit medyo may magalit na sa kanya, di ba? Sa kanyang paghingi ng pera, ganyan, para sa mga anak niya, ay okay lang, basta kailangan ng anak niya. Okay. So, yun na. Kaso nga lang, di lumaki na, no? Nag-asawa na, ganyan. Siyempre, hindi lahat. Ito nga, kaya sinasabi ko na kailangan talaga is do not yoke with an unbeliever. Kasi kung magkaiba kayo ng value sa mangyayari, siyempre, dapat tumutulong talaga sa magulang. Pero kung ang napangasawa mo ay hindi ganun ang kanyang pananaw, so magkakaroon na ng problema. No? Doon pa lang magkakaroon ng problema. Okay? Ngayon, di pagka-graduate. By that time, ay mga nasa 60 years old na mga magulang, no? So, yun, no? By that time, magre-retiro na sila. Kumbaga, maaring, nag-asawa ni mga anak niya, retirado na, no? Ngayon, by that time, pension na lang ang kanilang inaasahan, no? Magkano lang ang pension to, realidad, nasa 8,500 to 10,000, no? Ngayon, expenses, no? Kumbaga, pagka-graduate ng mga anak nila sa college, kahit na anong mahipon, baka ubus na, no? Maaring maubos na. Kasi nga, college yan, no? So, kumbaga, pension na lang, ganyan, retirement benefit, siguro, pag nag-retire na yung ama, ganyan. So, mangyari, lalo syempre pagka, no, mauubos ang pera, no? So, ngayon, pag nakapagtrabaho na ganyan, syempre, expected na dapat tumutulong sa magulang. Kaso, nag-asawa ka agad, no? So, anong nangyari, imbis na matulungan yung magulang na wala na sa sweldo, pensyon na lang, o kasi masisiro balance talaga. Kasi, syempre, may mga maaring mangyari along the way, no? So, mangyari, wala talaga, no? Walang matitira, no? Pagka-graduate ng mga anak nila sa college, no? Lalo pag nagretiro na, hindi sapat kasi ang pera nauubos, no? Lalo pag madaling maubos, no? Lalo kung hindi naman ganun na manager o naman ang kanyang pero kahit manager talaga medyo may mga
maring mangyari, di ba? Ganyan, mga sakit, ganyan. So, maring mag-ubos. So, ang nangyayari, along the way, tapos, yun nga, may problema pa sa pagbibigay, no? Pagsuporta sa kanyang mga anak niya. Kasi syempre, maaaring nag-asawa na, depende nga yan sa mga napapangasawa, hindi na ngayon tutulong sa kanila. No? Kaya mangyayari ngayon ay, doon na ngayon nagkakaproblema. No? Kasi nga naman, syempre, inubos nila lahat ng kanilang savings para makapag-college, no? Makapagtapos. Tapos, iiwanan sila sa ere. Kasi nag-asawa na, ganyan. Doon hindi naman lahat. Yun nga lang, parang iniwan, pagkaubos, graduate, tapos wala na, no? Parang, hindi na sila natulungan. Okay? So, tapos magkakaroon ng asawa, ganyan. Hanggang dumating sa point na, hindi man nila mapakita ng mga magulang na ayaw nila yung, hindi dahil ayaw nila yung napangasawa, kundi, andun yung na, hindi nila kailangang humingi ng tulong Kasi parang iniwanan sila, inubos. Siyempre, hindi man actually kailangan sabihin, inubos mo lahat, di ba? Yung savings, ganyan. Kumbaga, andun yung, hindi man ibig sabihin parang baliktaya, no? Ang ibig sabihin lang ay, kumbaga, tulungan din ang magulang. Kaya nga talagang napaka-importante na yung mapapangasawa ay talagang mula din, no? Sa isang pamilya na may values, na talagang merong marunong magbigay. Kasi pag halimbawa ang asawa mo ay madamot, no? Ayaw, hindi pwede magbigay. Yan ang magiging problema, no? So, yun nga. Kaya ngayon, hindi man, okay naman yung maduga, kaya lang nagkakaproblema doon nga sa pagsuporta kasi parang iniwanan na sila sa ere. No? Pagkatapos maubos lahat, kasi syempre they buy sa tuition, allowance, kaya, di ba? Tapos biglang, yun na, goodbye na. So, yun ang kanilang kinasasama na loob. Na naunawaan ko to, no? Ngayon na may trabaho ng anak ko, 1 month pa lang naman, ayan, na nakikita ko yung sitwasyon na hindi mo to makikita kung ikaw bata-bata pang manugang, no? Makikita mo lang to pag halimbawa ikaw na yung hindi pa ako manugang, wala pa akong daughter-in-law. Kumbaga, malalagay ka sa sitwasyon, ito pala sitwasyon. No? Kasi, anong nangyayari kasi, di ba, dumating sa point na, yun nga, merong mother ng isang sikat na singer na parang nadiin siya, no? Na parang pera ang, parang inaano niya sa anak niya. Pero actually, doon ko siya naunawaan. Actually, doon ko pa siya naunawaan. Pero, naunawaan ko na rin siya, lalo ngayon, na talagang, hindi naman pera ang gusto niya sa anak niya, no? Kundi, kumbaga, ang inaano lang naman niya is, hindi naman napariwara ang anak niya, di ba? So, kumbaga, nag-iingat lang siya para sa anak niya. At the same time, hindi yung tungkol sa pera na pinagbintangan kagad siya na kaya ayaw niyang ipakasal ang anak niya dahil sa pera or gusto niya sa kanya. Hindi ganon. Kundi, siguro, hindi ko basta yun ang explanation ko, no? Na kumbaga in defense sa mga biyanan, no? Bagamat hindi pa ako biyanan, no? Ay, tama yung nakausap ko nga doon sa palengke, doon sa poblasyon, sa Makati na, ang may, yung naka-experience na, ang makakaunawa, no? Sa buhay ng isang biyanan na babae. Na bakit, akala mo galit sa'yo, ganyan, pero actually, ang totoo, yun ang simpleng explanation dyan. Inubos nila ang lahat, no? Para makapag-aral ka, makapagtapos ka ng college, lahat, no? Ngayon, by 60, pag-graduate mo ng college, no? Ubus na, magre-retire, okay, may pera. Pero yun nga lang, hindi nagtatagal ang pera. Lalo sa matanda, tas ang daming bayarin, ang mahal na bilihin. Tas biglang, iiwanan mo sa ere, yung magulang mo na, kasi, yun nga, syempre, sabi ko nga, may pagpili ng asawa, importante yan, no? So, kaya nga, nami-misunderstood ang mga biyanan na babae, ay, ayaw ko ng pinan ko. Hindi, kasi malalim, kasi bigla iniwanan sa ere. Tika muna, anak, naubos na yung, di ba? Parang naubos niya buloy, di ba? Parang, parang, ngayon ko naunawaan, no? Do September 5 pa naman magsasweldo ang anak ko. Pero kumbaga, andun yung sa simpleng isang buwan pa lang, no? Na nagtatrabaho ang anak ko.
dito ko na-realize, no? Dito ko naunawaan, okay, ito pala ang sitwasyon ng mga biyanan. Hindi pa ako biyanan, pero yung, kumbaga, umaasa sa mga anak na darating ang time, tutulungan din nila ako. Yun. So, yun. Yan ay in defense sa mga biyanan. Okay, na, yun nga, madaling husgahan, no? Pagka bata-bata kang manugang, no? Pero mauunawaan mo yan pag tumanda ka na. Tapos umaasa ka na lang sa anak mo dahil totally zero, no? Doon may isip, tas anak, tingin mo na, di ba? Parang gano'n. So, yun, yung gano'n naman. So, yun lang. Kumbaga, bottom line dyan ng solusyon ay itong solusyon sa mga mga nagtatrabaho pa lang na mag-asawa, no? Hindi pa bata pa mga anak nyo. Ito solusyon. Meron dito sa kapitbahay namin ngayon. So, malapit lang na ilang kanto kanya. Simula pa nung bata pa si Anthony, may tindahan na doon. Actually, hindi. Nung bagong kasal pa lang kami ni Anthony, may tindahan na doon. Hanggang ngayon nandyan pa rin. At naisip ko, tapos ngayon, ganyan pa rin. Kumikita pa rin sila. Dapat pala, sa mag-asawa, okay? Yung isa nagtatrabaho. Yung isa may negosyo. Para pag graduate ang mga anak nyo, okay? At medyo iwanan ka sa ere, no? Meron ka pa rin negosyo na bubuhay sa inyo mag-asawa. At the same time, syempre, lalago, no? By the grace of God. So, yun ang nakita ko. Kasi, yun nga, nakita ko yun sa may tindahan dito, no? Talagang, andun pa rin sila, sagana ang kanilang, yung marami bumibili, no? So, nakatulong ngayon, hindi ngayon sila naghihirap ngayong panahon na to, na nakagraduate na maraming mga anak nila. Kasi, ay, meron silang negosyo na magsusustain sa kanila, no? Sobra-sobra pa. Doon sa palengke, si ate, no, sa nagtitinda ng baboy doon, siya mismo ang nagtitinda sa baboy, no, sa palengke. Siya may-ari, no? Na ngayon, kahit ganun ang edad niya, siguro by this time, medyo mga nakagraduate na siya, mga anak, mga something like, hindi ko kasi naitanong, ay, hindi na ngayon siya parang aasa, na parang, di ba? Kaya lang, syempre, huli na para sa mga may edad na biyanan. So, ito yung mga mag-asawa na yung bagong kasal pa lang, ganyan, or mga ilang taon na, ganyan. Tapos, yung isa, maghanda, may negosyo, yung isa may trabaho, yung isa may negosyo. Kasi yun nga, nakita ko si ate sa palengke, talagang maayos kasi marami bumibili sa kanya. Kahit pa paano, hindi siya yung tipong mahirap kasi pagka ubos na lahat, tapos biyanan ka, tapos syempre, na ikaw na lang ang magsusustain sa sarili mong gastusin kasi syempre, mahirap na magtrabaho pagka ako lang kasi parang siguro sa dami na pinagdaanan ko, parang dapat nagpapahinga na lang ako eh. So yun ang aking siguro by the wisdom ng Holy Spirit na binigay sa akin, payo ko sa mga bagong mag-asawa pa lang, no? Mga mag-prepare ng yung isa nagnenegosyo. Or pwedeng, basta kailangan may negosyo bukod sa trabaho. Okay? Para yun na magsusustain. No? Hanggang, yun nga, syempre, i-honor nyo ang Diyos sa bawat mga inyong mga kinikita. Ikapo. Okay? Sa inyong church. Importante yan. Napurbahan ko yan. Okay? Nung nag-tithes ako mula sa yung mga retirement benefit ko sa Zwillig dati. Actually, yung blessing na yun, umabot hanggang 2014. Kasi yung kotse ni Anthony na sa bahay, no? Yun yung huli namin, mula yun sa retirement benefit ko sa Zwillig eh. Kasi itong retirement benefit ako, nag-buy and sell na siya, no? So, kumbaga kasama yun, kasi syempre, pag nabenta yun eh. So, yun yung huli, no? So, kumbaga, ang sasabi ko is, yan yung payo ko, no? Sa mga bago pa lang mag-asawa, okay? Pagplanuhan nyo, kailangan mag-pray kayo, okay? Tapos, makikinig kayo sa asawa nyo, kasi pagka dinidisrespect nyo ang asawa nyo, minumura nyo, sisigawan nyo, mamalasin ang negosyo nyo, sinasabi ko na, okay? So, respetuhin mo na ang asawa mo, no? Pakinggan mo, no? And dapat mamimili ka rin syempre na mapapangasawa kasi syempre mahirap, no? Sa huli mahirap, no? Mahirap na magkamali pag nasa huli, okay? So, yun yung mga tips mo. So, kumbaga sana ay magbigay liwanag to at pangunawa, no, sa mga
sa mga manugang, no? Nakausapin nila yung parang one-on-one, no? Yan na nila tungkol sa ito, sa sitwasyon na to. And ito, so payo ko rin, no? Medyo mahaba-haba, no? Total, bilang Kristiyano, di ba? Naniniwala ako na ang mga anak ko ay magiging araw ko, di ba? Arrows, no? Arrows, no? Ganun, arrows, no? Na hanggang dito man lang, kung hanggang dito lang ako, kami ni Anthony, sa buhay, no? Hanggang dito na lang. Sila ngayon yung magkakatapot sa amin sa kung saan sila dadalhin ng magandang plano ng Diyos ang nilang buhay. So, hindi ako mananatili dito. Kumbaga, sila yung magiging arrows. Kung naniniwala tayo na bilang Kristiyano na ang mga anak natin ang magdadala sa atin sa kung saang magandang planong ng Diyos sila dadalhin ng Panginoon, di ba? Then, ito, I challenge you. Actually, gagawin ko to. Pwede bang maghati kayo ng iyong benan sa pensyon ng asawa mo pag halimbawa namatay siya? Yung asawa mo, di ba? Or pwede ibigay mo na lang kung halimbawa, pero kung may pera naman yung okay naman. Pero kumbaga parang kung hikahos, di ba? Pwede bang ibigay mo na lang tapos, total may anak ka naman eh. Na siguro ma-appreciate yan ng asawa mo. Bawa namatay, ganyan, asawa mo, ganyan, balo ka, ganyan. Ma-appreciate ng asawa mo yan kasi para naman makatulong naman siya sa mama niya nung panahon na iniwanan niya sa ere, yung magulang niya nung una, nung nag-asawa siya. So, not exactly, hindi ko parang minamasama ang mga manugang ganyan. Kumbaga, pangunawa din kasi darating ang tayo magiging biyanan ka rin. Maiisip mo rin yung sinabi ko na, ay, ganun nga pala talaga, no? Tama, no? So, yan, pangunawa, pagmamahal. So, siguro mawawala ang division kung may pangunawa. And it's sad lang, no? Na talagang maunawaan mo ito pag ganito na graduate na sila ng college, tapos mag-isa ka, tapos abuloy. Kaya, yun. God bless us all in Jesus' name.